Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 12, talata 4 hanggang 7. Ang sabi po dito, "Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So sa isa po sa mga video po natin na dinownload sa YouTube, meron po tayong isang kapatid na nagre-request na itakal ko daw itong gospel pong itong Lucas chapter 12 verse 4 to 7. Ang pangalan niya po ay si Brother Christian Balmera. Tayo po ay nagpapasalamat. Mas madali at nagkakaroon ako idea kung ano ba yung dapat kong i-share. At syempre, hindi tayo magtatakel ng anumang mga doktrina, kundi yung pag-uusapan lang natin yung kagandahang loob ng Diyos. Pag-uusapan lang natin yung tungkol kay Kristo, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Kasi yun naman yung nagpapatatag sa bawat mananampalataya. Kaya kung titignan natin, kahit sa time nila Apostol Pablo, na mga apostoles sa kanilang mga sulat, more and more yung mababasa natin dun, yung paano sila sinamahan ng Diyos, paano kumilos ang Diyos sa kanilang pagmimisyon, yung kanilang mga naranasan, ng mga pag-uusig, yung mga trials, mga persecution na kanilang dinanas habang sila ay naglilingkod sa Panginoon. So more and more, yung isinishare lang naman nila is yung kagandahang loob ng Diyos na ginawa sa kanila at yung pagsama ng Panginoon sa kanila nang sila ay nagmimisyon. So sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan, sa kanilang mga pinagdaanan, sa mga pinadadala nila ng mga sulat, ito ay patuloy at nagbibigay ng inspirasyon, katatagan sa mga mananampalatayang nakakabasa ng mga liham ng mga apostoles. Kasi ang kagandahan kasi pag nakay Lord ka, yung mga bagay na naririnig natin na kanyang mga salita, mas lalong tumitibay kasi yung pananampalataya natin, yung relasyon natin sa Panginoon dahil sa mga nararanasan natin, no? Napatutunayan na yung kanyang salita ay tunay na buhay at mabisa kasi tayo mismo sa personal natin na buhay nararanasan natin yung mga salita ng Diyos na ating napapag-aralan, na pinagninilayan, mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. So yung mga bagay na ito ay mas lalong tumatatag. Hindi lang tayo puro sa head knowledge, kundi atin talagang nauunawaan ito sa pamamagitan ng mga experience po natin. At mas lalo ring tumatatag yung ating pananampalataya kapag meron tayong nakikita ng mga naglilingkod din sa Panginoon na sa kabila ng dumaranas sila ng mga pagsubok, ng mga kahirapan sa buhay, ay nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon. So doon doon tayo rin nakakakuha ng inspirasyon para mas lalong uminit, tumatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. So makikita natin, hindi lang yun sa napapakinggan natin, kahit sa mga testimony rin ng mga kapwa nating naglilingkod sa Panginoon, ay nakakatulong ito at nakakapagpatatag din ng ating pananampalataya na kung itong mga kapatiran nating ito, kapatid natin sa pananampalataya, napagtagumpayan nila yung mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay dahil sinamahan sila ng Panginoon. So, yung pinagdaraanan natin din mapagtatagumpayan kasi alam natin kasama natin ang Panginoon. So dito, tinuturuan ng Panginoon ang kanyang mga alagad na sino ba yung dapat katakutan. Kasi sa mundong ito, maraming factor bakit natatakot yung tao. No? May mga iba nga, kahit sa ipis, kahit sa daga, takot, di ba? Kung sa ipis, sa mga insekto pa lang, takot na, how much more pa kaya yung mga
malalaking bagay sa mundong ito. May mga taong takot maligo, takot sa dilim, minsan takot sa pagkatalo, diba? Takot mabigo. Kaya hanggang ngayon, binata pa rin, dalaga pa rin. Kasi bakit takot siyang mabasted? O takot siyang ma-fail. Takot siya kung anong sasabihin ng mga tao. Kunyari, ikaw ay nag-aaral, tapos bigla na lang yung breadwinner nyo, yung tatay mo, kaya nanay mo, nawala ng trabaho, o kaya nawala na sa mundong ito. So natatakot ang tao ngayon, o paano pa siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral? Kapag may utang ka at nawalan ka rin ng trabaho, tinatatakutan mo, paano ko makakabayad sa mga utang ko? Paano ko makakabayad sa mga tuition fee ko? O ano pa man yung mga babayarin kapag nawalan ka ng trabaho? Kapag ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman, nagkakaroon ng sakit, di ba? Saan ako kukuha ng pambabayad ko? Sa operasyon ko, sa mga gamutan ko, o kaya pag tinaningan ka ng doktor. So matatakot ka. Kasi alam mo, mamamatay ka na di ba? Pero marami ring mga testimonya, may mga kapatiran tayo na nag-anniversary ngayong Osawa outreach. May isa tayo doon na ka-brother na kung saan sinabihan ng doktor na hindi na nga aabutin ng Christmas. Pero kita mo, last week lang nagpatotoo na hanggang ngayon buhay siya, di ba? Pero siyempre nandun yung takot niya ng time na yon. Pero yung takot niya na yon, yun ang naging reason naman para makilala niya ang Diyos sa buhay niya. At pagkatiwala, manampalataya sa Panginoon na ang Diyos na ito ay may magagawa. So, nagigagawa ng himalaan Diyos sa buhay niya. Ngayon, may isang malaking testimonya na. Kasi tinaningan na ng doktor Hindi na siya abutin ng Christmas, ng Pasko. Pero may kita natin dito, kumilos ang Diyos sa buhay niya. Yung takot na yon, pinalitan ng Diyos ng pananampalataya. Pero sa atin, bilang mananampalataya, hindi dapat tayo matakot sa mga bagay sa mundong ito. Kahit pa doon sa mga taong pumapatay ng katawan, pero after na pumatay, sabi nga doon sa salita ng Diyos, wala nang magagawa. Wala na silang kapangyarihan na ibulid ka sa impyerno. Kasi dahil sa umiiral na kasamaan sa mundong ito, talagang maraming tao ang natatakot na kasi yung sa security, sa seguridad mo ngayon, kahit nasa loob ka ng tahanan mo, hindi mo masasabing ligtas ka Dahil nga sa mga masasamang mga tao na namumuhay sa mundong ito, kaya puno ng takot, puno ng kaba ang ibang tao, lalo na kapag nagkakaroon na ng mga possession, nagkakaroon na ng mga property, o kaya gumiginawa na sa buhay, siyempre kung mahirap ka, ang iniisip mo, wala namang magnanakaw na papasok sa tahanan mo. Pero the more na dumarami yung property mo, yung iba na natatakot na, natatakot silang iwanan yung kanilang mga tahanan, baka sila pasukin o kaya may gumawa ng masama sa kanila. Kaya may kita natin, maraming kinatatakutan ng tao sa panahon natin ngayon. So dito pinapakita ni Lord, huwag ka matakot sa mga bagay sa mundong ito, kahit pa doon sa mga taong pumapatay ng katawan. Kasi bilang mananampalataya, kung hindi mo pa naman talaga time, hindi ka mamamatay, di ba? Ganun lang naman yun, hindi ka mamamatay. Pag hindi mo pa oras, hindi ka talaga mamamatay. Kasi ang Diyos yung may hawak ng buhay po natin. Ibig sabihin, pag nabuhay ka pa, may purpose pa ang Panginoon, bakit ka nabuhay. At siyempre, pag mabigyan ng pagkakataon mabuhay uli, nakasurvive tayo sa mga trahedya o kaya aksidente, kaya nga naman narinig natin na parang pangalawang buhay na ito na binigay ng Diyos. So wag natin sasayangin. At syempre, hindi na wag natin hintayin na bigyan tayo ng ikalawang buhay. Tsaka tayo mag-iisip na wag sayangin ang buhay. As long na nabubuhay tayo, wag natin sasayangin. Ano man yung pwede natin gawin para sa Panginoon, sa ikakarangal, ikakalwalhati na kanyang dakilang pangalan, paggamit natin yung buhay natin. Kasi sabi naman ni San Pablo, ang lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, hindi ito nasasayang. Nasasayang lang naman yung buhay natin kung hindi tayo nabubuhay para kay Kristo. As long tayo nabubuhay para kay Kristo, magkakaroon ng saysay, magkakaroon ng kabuluhan ang bawat buhay po natin. Ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin, nakikita natin yung biyaya pa rin ng Panginoon.
So huwag tayong matakot dun sa mga taong pumapatay. Kaya nga sabi dun, ang katakutan talaga natin, walang iba, ang Diyos. Kasi ang Diyos, siya yung may hawak ng buhay natin. Anytime, pwede tayong kunin ng Diyos. Anytime, pwedeng bawiin ng Diyos yung buhay natin. At hindi lamang na kaya ng Diyos na bawiin yung buhay natin. Kaya rin ng Panginoon dalhin tayo sa impyerno kung hindi tayo sumusunod sa kanyang kalooban. Kung hindi tayo mananampalataya sa kanya, kung hindi natin susundin yung kanyang kalooban, kung hindi tayo susunod sa plano ng Diyos. Kasi sabi ng Bible bago pa lang tayo ipinanganak, meron ng plano ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At magaganap lamang yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban. No? Palagi ko nga sinasabi, yung plano ng Diyos parang pizza yan. So lagay natin may 12 na slices. So sa buong pizza, yan na yung plano ng Panginoon sa iyo at sa akin. Yung 12 na mga slices, ito yung kanyang kalooban na kailangan nating sundin upang mabuo yung plano ng Panginoon. Hindi magaganap sa buhay natin yung plano ng Diyos kung hindi natin susundin yung kanyang kalooban. Kaya tayo nakakasigurado na kapag tayo ay nagkaroon ng takot sa Diyos, yung takot na yung may paggalang, yung reverend na natakot, no? Hindi yung takot tayo dahil gumagawa tayo ng kasalanan, no? Yung takot mong yun. Ang sinasabi doon is fear of the Lord. Yung takot na yung banal na takot sa Panginoon. Kasi yung banal na takot sa Panginoon, ito yung mag-iiwas sa atin sa paggawa ng kasalanan. Ito yung magtuturo sa atin na umiwas sa pagkakasala. Kasi nandun yung takot natin, nandun yung respeto, nandun yung paggalang natin sa Diyos. Katulad sa mga magulang natin. Ba't takot tayo sa mga magulang natin? Yung takot na yun ay hindi yung takot na parang afraid. No? Hindi afraid, kundi yung fear. Yung fear kasi merong respeto yun . Diba? Takot tayong gumawa ng kasalanan, ng masama. Takot tayong lumabag doon sa utos ng mga magulang natin kasi nire-respeto natin sila, kasi ginagalang natin. Ganun yung klaseng pagkatakot, yung pagkatakot na may paggalang. No? Kasi ayaw nating masaktan yung damdamin ng ating mga magulang, kaya natatakot tayong gumawa ng masama. So ganun yun sa Panginoon . Kung takot ka lang sa tao pero hindi ka naman takot sa Diyos, yun ang minsan ang nakakalungkot. Maraming tao takot sa mga taong makakapatay lang ng katawan. Takot ka sa tao. Ang problema minsan, hindi naman tayo takot sa Diyos. Kasi patuloy pa rin natin ginagawa yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung tayo magpapatuloy sa ganitong sitwasyon, sa ganitong mga gawain, talaga mapapa-impyerno tayo. Wala tayong ibang sisisihin kundi yung sarili po natin. At lalo na tayong nakakaalam ng salita ng Diyos. Mas maunawaan mo pa nga yung mga taong mga atheists na hindi naniniwalang may Diyos. Kasi kung mamuhay man sila na parang walang Diyos, maunawaan mo yun kasi nga hindi sila naniniwala sa Diyos . Pero tayong nagsasabi na may Diyos pero hindi makikita sa buhay natin yung maka-Diyos, yung pamumuhay katulad ni Kristo, wala tayong ibang sisisihin. Mas masahol pa tayo, di ba? Sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya mas malaki yung accountability po natin. Mas malaki yung pananagutan natin. No? Mas malaki yung pasan-pasan natin. The more na marami kang nalalaman sa salita ng Panginoon, mas yung yung responsibility mo, yung accountability mo. Kapag hindi mo yung ginawa, 'di ba? Na alam mo ang dapat mong gawin pero hindi mo ginawa, ay tayo ay magkakasala sa Panginoon. Baka matulad tayo doon sa mga tao na nagsasabi, Lord, 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 naglingkod ako sa iyo. Nangaral ako sa iyo sa pangalan mo, nagpalayas ako ng masamang espiritu. Pero sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala, mga mapanggawa ng kasamaan. Kasi dito, dapat nating katakutan talaga ang Diyos na kayang magtapon sa atin sa impyerno o dalhin tayo sa langit, yung kaligtasan. Diba? When it comes naman sa kaligtasan, alam natin ito ay biyaya na galing sa Panginoon. Kaya hindi rin natin pwedeng i-judge ang ibang mga tao na itong mga taon to mapapa-impyerno to. No, wala tayong karapatan diyan, no, na husgahan ng isang tao when it comes sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, desisyon ng Diyos yan. No, biyaya po ng Diyos yan. Kaya nga minsan, pag may mga tao nagsasabi sa akin, sabi niya, ligtas ka na ba? Mga ganon. O kaya, sabihin na, may mga tao minsan sabihin na, mga taong to, hindi to maliligtas. No? Kasi minsan, ayun na nagiging problema . Dapat ang mga Kristiyano nagtutulungan,
na ipahayag yung salita ng Diyos, pero dahil nga sa grupo-grupo o sa iba-iba yung mga doktrina, nagkakaroon ngayon ng problema. Kasi alam naman natin na ang kaligtasan, biyaya ng Diyos yan eh. Wala tayong kinalaman dyan. Ang desisyon nasa Diyos. Eh kung gugustuhin ng Diyos na iligtas yung taong sinasabihan mo na hindi maliligtas, eh nasa Diyos yan eh. Nasa kamay ng Panginoon eh. Ang ating tungkulin na sinasabi ng Bible, ang tungkulin natin ay matakot sa Diyos at sundin yung kanyang kalooban. No, as long na tayo may takot sa Kanya, nananampalataya tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, wala tayong magiging worry, wala tayong magiging problema. Kaya nga, kahit si Pedro, nang nabuhay ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya, Lord, anong mangyayari sa taong ito? Eh sabi ni Hesus, ano ba naman sa iyo kung pagbalik ko, buhay pa yan? Di ba? Sabi niya, ano naman sa iyo? So, doon pala, pinapakita ni Hesus kay Pedro na pag mong pakialaman yung paglilingkod na ibang tao. Diba? Kasi ano yan eh, relasyon yan sa Diyos eh. Kasi hindi natin pwedeng i-judge yung tao. Kasi hindi naman natin alam yung personal na relasyon nila sa Diyos eh. Diba? Kasi marami rin ng mga mananampalataya nagsasabi may pananampalataya sa Panginoon pero hindi mo naman nakikita sa kanilang mga gawa. Kasi yun din ang sinabi ni San Pablo doon sa mga Kristiyano eh. Sa sulat niya kay Santiago, di ba? Na sinasabihan niya din yung mga tao, pakita nyo sa inyong pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo may pananampalataya sa Diyos. So kinukorek niya yung mga mananampalataya na nagsasabing may pananampalataya pero hindi mo naman nakikita sa kanilang mga gawa. Kaya nga makikita natin, sinundan agad ng Panginoon na yung 5 maya nga eh, na ibebenta lamang ng 2 pera ay pinahalaga ng Diyos. Tayo pa kaya? So dapat huwag tayong matakot. Kasi nga, nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At sabi doon mga kapatid, yung buhok na natin bilang lahat eh. Sino ba namang taong mag-aaksaya ng kanyang panahon, ng kanyang oras para bilangin yung kung how many, kung ilang pirasong buhok meron ka. Pero binigyan ng oras, binigyan ng panahon ng Diyos. So ibig sabihin, kahit yung mga sa tingin ng tao hindi malaga eh, hindi importante, pero pinahalagaan ng Diyos tayo, 'di ba? Kung yung buhok mo nga ay bilang na bilang niya, how much more yung mga pangangailangan natin, yung problema mo, yung mga pinagdaraanan natin, lahat sa buhay natin, inaalam po ng Diyos yan. At dahil inaalam ng Diyos at alam ng Diyos ang lahat ng kailangan natin, wala tayong dapat ikatakot. Kasi tandaan natin, araw-araw sa buhay natin, may nilalaan ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Huwag tayo yung matakot, kundi dapat tayong manalig, manampalataya sa Kanya, na siya ang Diyos na may magagawa sa lahat ng bagay. Ano man yung mga sitwasyon natin ngayon na pinagdaraanan na sa tingin natin parang walang solusyon, wala nang paraan, pero sabi nga ng kanta, God will make a way when there seems to be no way. Kung tayo magtitiwala, mananalig sa Kanya, makakaasa tayo na ating mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay na ito. Sabi nga, kung tayo ay mahina, doon naman natin nararanasan yung lakas ng Panginoon. At yung Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, hindi Espiritu ng kaduwagan, kundi ng tapang na ating harapin ang lahat ng pagsubok na ating pwedeng pagdaanan sa mundong ito. At naniniwala tayo na itong lahat ay mapagtatagumpayan natin dahil kasama natin ang Diyos. Sabi niya nga, napagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya yung ating laban na ipinaglalaban sa araw-araw ng ating pamumuhay ay pinagpapatuloy lang natin yung katagumpayan ng ating Panginoon. At tayo hindi dapat matakot dahil alam natin na kung tayo patuloy na susunod sa Kanyang kalooban, magpapasakop, magpapailalim sa Kanyang kalooban, sa Kanyang authority at susunod sa Kanyang mga plano at mamumuhay ayon sa Kanyang katwiran, makakaasa tayo na sa pagdating ng araw, makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan. So yun lang mga kapatid, at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.